Hello mga mi, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa aking mga iilang mga viewers at subscribers. So tara na't samahan nyo muna ako sa aking panibagong araw. Na kahit paulit-ulit lang ating ginagawa nga sa buong araw o araw-araw ay okay lang dahil part na yan ng ating everyday routine bilang isang full-time mom. So, samahan nyo muna ako saglit habang magpe-prepare ako ng breakfast ng mga kids at maghuhugas na naman ako ng mga bote ng mga bata. Samahan nyo ako magkwentuhan about sa akin talaga. About sa mga mangyayari sa akin mga nakarang araw. So, ito nga mga nakarang araw, ay nagsuffer na naman ako ng aking depression. At hindi ko alam, parang postpartum na din. Kasi mag-5 months, almost 5 months na si baby. Bakit ngayon pa lang ako naggaganon? Parang ngayon ko pa lang nararamdaman yung tinatawag lang postpartum. Nung unang panganak ko mga ilang weeks na panganak ko sa kanya, hindi ko yun naramdaman. So ngayong araw ko lang din naramdaman yung ganito. Saka hindi ko maintindihan yung sarili ko. Parang dumadating sa point minsan na talagang nalulungkot ako. Yung feeling ko talagang down na down ako kahit sa maliit na bagay, maliit na dahilan, lalo pag nagtatampo ako sa maliit na bagay, yung paulit-ulit na bumabalik sa akin yung mga masakit na naranasan ko noon, parang ganun. Tapos sa tuwing gusto mo nang may kausap, may kasama, o may karamay, yung taong gusto mong karamay sana, wala naman. Ang masama pa dun ay, malalaman mong na doon siya sa lugar na alam niyo na yon, yung nakipagsayahan sa mga katrabaho niya, nag-enjoy, alam niyo na na night out, ganyan. So parang ang bigat sa loob ko kasi alam niyo yung inaasahan niyo sana siya na damayan ka. Although kahit wala siya dito sa bahay, kahit man lang kamustahin ka, alam niyo, napakahirap kung isa-isahin ko. Kung ibalik ko pa yung dati na naranasan ko ay lalo ako ma-stress. Kaya, ayun. Alam nyo mga mahirap talaga pag, makakaranas ng depression. Lalo, ikaw lang din mag-isa nagko-comfort sa sarili mo. So, ano nga ba yung ginagawa ko na para mabawasan yung ganun na nangyayari sa akin, yung depression tsaka postpartum na yun na nangyayari sa akin. Oo, iniiyak ko siya. Pero sa na iyak kasi yung mga bata. At saka mga gawaing bahay, hindi mo naman pwedeng iwan. Pagkain ng mga bata, hindi naman pwedeng maglulugmok ka lang sa kwarto, mag-iiyak mo maghapon, hindi pwede ganun. Hindi na kagaya dati na sarili ko lang iniisip ko, may mga bata na rin ako iniisip. So, pag ganun, nayaan ko na lang kung ano man, kung sino man, yung nagbibigay ng stress or depression sa akin. Alam niyo mga naalala ko lang kasi yung mga masakit na naranasan ko noon. Siguro sa partner ko na rin. Hindi ko na rin isa-isahin, hindi ko na rin sabihin pa sa inyo kung ano ngayon. Pero yung ibang mga nanay siguro nagigets na rin. Lalo na yung pag full-time ka sa bahay ka lang, wala kang source of income na aambag dito sa bahay, umaasa ka lang sa partner mo. Although matagal na rin kami nagsama ng tatay ng anak ko. Almost 9 years na, pero hindi kami kasal. Saka hindi na rin ako umaasa. Alam niyo. Pero okay lang sa akin basta nasa mabuti mga anak ko, may tatay na kinikilala yung mga anak ko, nagsama kami. Pero sa other side, parang hindi siya sapat na andyan lang siya. Minsan okay kayo, wala namang problema. Minsan talagang ewan ko, down talaga ako pag naisip ko yung mga bagay na yung isa pa mga may mga insecurities ako na ngayon, yun yung isa pa na nakapagbibigay sa akin ng stress, yung mga insecurities ko. Syempre, hindi na ako nakakaalis, na ako mag-isa, hindi na ako nakakabili ng ano yung gusto ko, yung pangangailangan ko. Siyempre, kahit na nanay ka na, may mga pangangailangan ka pa rin sa sarili mo, na sana, na yung dati na wala kang iniingian, yung kinukuha mo lang sa sarili mong income, sa sarili mong pinaghirapan, yung mga ganun ba. So, napakahirap, ang dami, naiyak ako kasi ang aga-aga, wala akong mapagsabihan. Sinasarili ko lang, kinukomfort ko lang yung sarili ko. Alam niyo, yun mahirap eh. Sarili mo lang, nagko-comfort sa kung ano nangyayari sa'yo. Okay lang ako. Gusto ko lang i-release yung kahit paano.
kung sino man nakakapanood ng video na to, sana naintindihan niyo ako kung ano pinagdadaanan ko. Nahihirapan ako, pero gusto ko pa rin lumaban para sa mga anak ko. Ngayon ko lang naranasan itong ganito, depression. Ngayon ko lang naranasan yung postpartum na tinatawag. O although, kay Ate Polly, nagkaka-postpartum ako, umiyak talaga ako dyan. After that, wala na. Wala na. Pero ngayon talaga, nag-trigger talaga yung, yung depression ko at saka postpartum na tinatawag. Talagang ang hirap. Ang hirap siya kontrolin sana. Pero, ano ba yan? Sinasanay ko yung sarili ko na ako lang mag-comfort sa kung ano man nangyayari sa akin. Kasi ako yung tao mga na ayaw kong ipagsabi mas gusto ko pang sabihin sa ibang tao, sa mga malapit sa akin, yung nakakagaanan ko na loob ng tao kaysa sabihin ko sa pamilya ko, sa magulang ko. Kasi ayoko rin na mag-alala sila sa akin or kasi mahirap din. Ever since hindi ako nagsasabi sa kanila na kung ano naranasan ko sa buhay ko, ayoko nagsasabi. Never ako nagsabi sa kanila. Kaya ganito. Gusto ko pang sabihin sa ibang tao, sa mga kaibigan ko na close sa akin. Pero, syempre ngayon, wala na akong, pag full-time mom ka na, hindi ka na active sa lahat ng, sa labas. Mga friends mo, syempre wala na rin sila. Andyan sila, although busy rin sila sa mga ginagawa nila. May mga, nagkakabisihan din sila. Kaya ayoko na chat, i-message sila, mag-ano ka lang, real like ka lang ng ano mo. So, nag-iiwas din ako sa mga bagay na, pagkatapos mo magkwento ay, ikwento din sa ibang mga ganun. So, ayun, isa din ito sa way ko na matanggal or mais kahit paano yung aking depression, aking postpartum na mag-vlog, mag-video-video or minsan nagtitiktok, na ganyan. So ayun, kahit paano. Minsan yung, isa rin yung napapawala ng nag-iis ng aking depression yung mga anak ko. Nilalaro ko sila, mga ganyan. Pero hindi rin maiwasan yung talagang iinit yung ulo mo, yung lalo pa pag pagod ka na. Kasi yung panganay, yung si ate si kuya, talagang matigas yung ulo minsan, talagang sumasuway talaga kung anong gusto nang gawin, ginagawa niya talaga. Tapos, wala pa siyang kasing saktong isip, even though mag-8 na siya, wala as in wala, ewan ko, parang hindi siya natututo. Kaya nga talagang, minsan nasisigaw na talaga ako, kasi nga, sabi ko parang hindi siya natututo, yung parang baby pa rin talaga yung iniisip niya sa lahat ng bagay, parang ganun kasi si kuya, nasanay siguro siya dati kasi siya lang mag-isa. So, ayun, na anak ko, yun lang din talaga yung stress reliever ko minsan. Minsan nagkakanta-kanta din ako, yung mga isang way tayo na ay paano nawawala yung depression ko, yung stress ko, mga ganun halo-halo na. Ayoko na lang isipin mga me. Oo, nagkakasamaan kami ng loob ng partner ko ngayon. Isa na rin yan sa nagpapatrigger ng aking depression. Pero hinahayaan ko na lang siya kasi parang nasanay na ako sa 9 years na gano'n ako ulit-ulit na lang din. Siguro hindi pa siya nagsawa sa pagpaminata. Hindi ko alam. So hayaan ko na lang siya. Mahirap lang din talaga, ulit-ulit, di ba mahirap? Talagang mahirap mag-conquer, ano ba yun? Na kung ano yung nararamdaman mo bilang suffer ka ng depression. Sabi nga nila mahirap talaga, kaya kailangan ng support. Sa akin na naman ay wala talaga self-comfort na lang talaga ako. Nagdaan ako ng dadrama, pero gusto ko i-release, gusto ko malaman nyo na okay naman ako, nakakaya ko naman kumilos araw-araw, nakita nyo naman nag-upload ako ng mga videos ko. Pag gawa ko niyan ay ina-upload ko agad, mga ganun. So ito, gusto ko lang din may makausap, ayan, para lang mawala yung itong nararamdaman ko. Okay naman ako mga may, pero madating talaga sa point na may oras na naiiyak na naman ako. Iniiyak ko lang, hindi ko siya pinipigilan. Minsan pinipigilan ko siya, hindi naman siya tumuto, pero masakit sa dibdib, masakit sa pakiramdam na pigilan yung iyak mo. Alam niyo yun? Hindi naman ako butterfly, hindi naman siya nananakit. Pero sabi nila mas maganda pa daw na saktan ka kaysa saktan ka ng yung saktan ka sa, ang tawag doon, mas maganda pa daw saktan ka ng physical kaysa emotional. Ayun tinatawag na ganun. So kaya ko naman kami, gusto ko lang din may mapagsabihan. Alam kong kakayanin ko at nagdadasal talaga ako na kailangan ko kayanin ko dahil andito yung mga anak ko, kailangan ako ng mga anak ko. Walang ibang tao na mag-aalalay sa kanila, mag-aalaga sa kanila pag hindi ko kinaya. Pero sobrang, alam niyo, down na down ako. Lalo, siguro, amin ko sa inyo, lalo siguro sa financial sa, alam niyo yun, marami kang mahirap nakakain naman kami 3 beses sa araw, sobra pa. Financial na pansarili mo, alam niyo yun, nasanay ka na may sarili ka talaga, na nagtatrabaho ka kahit ilang trabaho. Ako noon, kahit may trabaho akong regular, nag-sideline pa talaga ako kahit ilang oras. Alam mo, gusto ko talagang magtrabaho na sana, bumalik na sana ako ng abroad.
Yung mga anak ko lang talaga iniisip ko. Gusto as in, gusto ko na talaga. Kasi nasanay ako may trabaho ko. Kinikita ko na sarili ko. Yan pa, yung isa sa nagpapatrigger ng aking depression mga napakahirap talaga. Pero kaya naman. Kaya naman siguro. Kakayanin ko naman. Nakita mo po yung mata ko. Kasi kagabi, kagabi pala umiyak ako. Umiyak talaga ako ng umiyak. Gusto ko ibuhos yung nararamdaman ko. Ayoko sanang ipakita sa mga anak ko na si Ate Polly, nagaano siya. Pinupunasan, hindi siya nagsasalita, pinupunasan niya lang yung kuha ko. Alam niyo yung batang yan, parang sobrang caring niya. Ang gano'n, nakikita niya yung pinupunasan. Nalala ko naiiyak, so talaga, pinipigilan ko na lang. Kasi ayoko makita, bakit nagkakaroon yung mama ko. Parang ganyan. Pero alam niyo, sabi ni Kuya, tinanong niya sa akin, nag-broke na kayo ni Daddy, parang ganyan. Sabi ko, tanongin mo na lang siya. At saka, alam niyo, pag nag-aaway kami niyan, narinig na aaway kami ng daddy niya. Parang ina-idolize na kasi yung ama niya ni, yung daddy niya. Kaya parang kinakampihan niya yung daddy niya. Sabihin pa niya, wag mo daw awayin yung daddy niya. Parang ganyan si Kuya. Ewan ko, ina-idolize na talaga yung ama niya kasi. Nakaya ako na lang. Alam kong, pagdating na panahon, maintindihan din niya kung ano nangyayari. Ako kasi marami, yan ako pa magsabihin. Bukod sa tatlong anak ko dito sa bahay, sa partner ko ngayon ay meron akong dalawang anak dati sa dating partner ko nung mga panahong bata pa ako. So andun sila ngayon sa tatay nila, meron akong dalawang anak. So, malaki na sila, 19 years old na at saka 17. So, ayun. So, yun lang. Ginagawa ko pag ganitong sitwasyon. Although iniiyak ko, yun nga ba yung ano nga ba yung ginagawa ko, ay nung papatanggal ng stress ko, yung depression ko. Wala, sa self-comfort na lang. Nagdadasal ako, yung pag sobrang sakit na yung nararamdaman ko is, nagdadasal na lang ako, nilalaro ko yung mga bata. Kahit pa paano, doon nababawasan yung nararamdaman ko. So, that's it na lang muna for today, mga kami. Tama na muna ng chikahan kasi ito ng baby ko. Dinala ko siya dito. Ang aga namin nagising. So, mamaya ko muna i-upload to yung aking video. So, thank you for watching. Sana mag-comment kayo kung ano pa yung mga pwedeng gawin para mawala yung, kahit paano mabawasan yung depression na nararamdaman mo, no, naranasan mo, yung feeling na down ka, yung mapasok na sa isip mo yung ganon, sarili mo, para tapos matapos na. Although, ay, susunod na lang, magkwentuhan tayo ulit. Sobrang madami akong gustong sabihin sana, pero marami akong gagawin for today. So, hanggang dito na lang muna tayo. God bless po sa inyo lahat.